Ang gusto ko talaga is walang edge. So gusto ko yung mga ganito, oblong. Somehow, umangay siya sa bahay. Kasi ang plano ko talaga, initial plano ko talaga is around 35 kg yan. Diyos ko po talaga ganda bali-bali ang likod namin ng asawa ko. Kaya pag kayo nag-asawa, habaan yung pasensya ninyo. Today is another day. So, for today's video, akalain nyo, naka-isang linggo na tayo dito sa bagong bahay. And dahil from my last video, marami pang kulang. Pero hindi naman ganun ka parang in a rush para makumpleto yung mga kulang. However, may mga kulang. And yun yung titignan natin kung meron tayong mabibiling mga murang items na kulang dito sa bahay. Kagaya ng wala pa kaming kurtina. So, kailangan namin ng kurtina kasi syempre meron kaming kapitbahay na yung window talagang almost dikit sa amin. Like, for example, ito yung window namin. Andito lang yung window nila. Sama kayo sa amin. Plano namin pumunta sa Dragon Mart and magka-canvas tayo ng 4-seater na dining table. Canvas pa lang. Gusto lang namin magkaroon ng dining table para pag bumisita yung mga biyanan ko, meron kaming makakainan. Meron kaming table na makakainan. Hindi ko alam bakit ako nag-whisper. Pero yun, sama kayo sa amin ng asawa ko. So, we've reached, magpa-park lang kami dahil hindi naman ganun kahirap maghanap ng parking, pero mas maigi na namin, anong tawagan? Valet parking. And, andito kami ngayon sa Dragon Mart 2, pero dapat doon kami sa 1. Yun yung old Dragon Mart na andun yung mas maraming option. And I think mas mura compare dito kasi parang mall na talaga tong Dragon Mart 2. Or like that size is also okay. Not too long. Ang gusto ko talaga is walang edge. So gusto ko yung mga ganitong oblong or round table. So, parang ito yung right time ng pagpunta dito kasi wala masyadong tao. Konti lang ang tao. Ano bang araw ngayon? Today is Saturday. Pero maaga-aga pa kasi. Kaya konti pa yung tao. I like that one. So, medyo dumadami na yung tao. And naghahanap. Oh, ang dami maganda. Mga carpets. Pero curtain muna ang main purpose. Curtain. Basta na yun. So nag-iisip pa rin kami kung double track or single track lang. Maganda parehas. Okay, perfecto. And that's small. But this looks real. Which one? This one Yeah. from that same plant. Bamboo? Nothing bamboo? Yeah. Yeah, I like this one. This one 190. It will be like this type. Okay. Actually, this is already tall. It can cover a bit of this because it's taller than me. This completely cover it already. Actually, even if it doesn't go much higher, I like this kind of. So that is the lowest price? I don't know. It's what price. It will fit. You see? Like this, take one. Wait, can you repeat it again?
chips. I need more. Again? Then, yes, beans. The first one. No worries, that's fine. Asado is like sweet, a bit spicy, spicier than that one. Almost same. Tacos for me, and of course, as always, burrito kay hubby. Hindi ko sure kung na-mention ko last night yung tungkol dun sa pagpunta namin sa Dragon Mart. Kasi ang main purpose ng punta namin dun is magtingin ng kurtina. Well, nakita ko naman yung gusto ko. Kasi gusto ko talaga ng sheer curtain. Ayoko ng blackout. If you could see, ayun yung bintana namin. Malaking bintana na pag may migraine ka, masakit sa ulo. Pero maganda pa rin yung may liwanag na pumapasok, diba? Kaya mas gusto ko talaga na sheer curtain. Ano na-experience namin sa Dragon Mart? Okay, medyo weird kasi hindi ko alam kung sa mga curtain areas lang to. Siguro sa mga big furniture, hindi ganon. May nagustuhan kami. Nakita namin yung gusto namin. So, binigay sa amin yung presyo. For a curtain, medyo mahal. Pero I think it's still okay. Kasi kung bibili kami ng curtain outside, I think ganun din, papatak yung presyo. Anyway, ang weird lang kasi, okay, may delivery charge. As always, 100 dirhams. Ngayon, sabi namin, okay, fine, gawin natin yung delivery charge. However, nung minention nung nagtitinda na, but kailangan namin pick upin yung mga taong magi-install. Siguro, I think 2 or 3 person. Parang wait lang. Tapos magbabayad pa kami ng installation. So, magbabayad ka na ng installation, magbabayad ka ng delivery charge, pero pipick upin mo yung mga tao, which is from that area din. Because of that, parang sabi namin ng asawa ko, sige, sinuggest din nung nagtitinda, pwede nyo naman pick upin yung items para hindi ka na magbayad ng delivery charge, and at the same time, pipick upin yung mga tao. So, okay. Sabi namin, okay, that makes sense. Kung pipick upin lang din namin yung mga tao, might as well, kami na rin ang kukolekta ng item kaysa magbayad kami ng 100 dirhams for delivery charge. Kasi parang, kung magbabayad kami ng delivery charge, i-deliver dito and then pupuntahan namin yung magkakabit. But come to think of it, magbabayad pa rin kami ng installation charge. So, naka-menos nga kami sa delivery charge na 100, pero dahil may bayad ang installation, which is normal lang, kaya lang yung hassle na you have to pick up those people from International City back home, tapos ida-drop mo ulit sila. So, parang ganun din. Parang mas doble pa nga yung gastos kasi magbabayad pa kami ng petrol and all that. And syempre yung hassle and the main purpose nga ng pagpapadeliver is for your convenience. So, sabi nga namin ng asawa ko, ang weird. Parang hindi, ganun ba talaga sa International City, guys? Parang, sa Dragon Mart. Kasi first time lang namin trinay doon. Kaya nag-decide na lang kami ng asawa ko na i-hold muna. Ready to go na sana kami for the payment and all. Kasi ang ganda talaga ng sheer color na meron sila na curtain. So, sabi namin, sige, i-hold muna natin. Kasi, it just doesn't really make sense kasi parang hassle para gawin yon. Nagtataka kami. Siguro sa big furniture, hindi ganon. Like, definitely, they will deliver it. For sure, meron silang mga trucks and all that. Sa curtain, nakakapagtaka. Or siguro dahil maliit lang, malaki yung bintana namin. Pero compare sa ibang mga flat, for sure, hindi siya buong, alam niyo yon, yung ibang flat kasi talagang buong side. Still, bakit ganun? Yun yung nangyari sa amin yesterday. Kaya wala kaming bitbit. Oh no, meron din pala kaming bitbit. Hindi lang pala yun. Okay, wala kaming nadala from Dragon Mart. Actually talagang, planado to. Part of the plan tong aroma diffuser. Kasi lagi naman kaming may humidifier.
And as we all know, yung humidifier is laging may mix na water. Kaya mas matagal ko nang hinahanap or matagal ko nang gustong magkaroon ng aroma diffuser. Parang may something sa aking labi. Matagal ko nang gustong magkaroon ng aroma diffuser. Plano ko talaga to. And ayun, ito yung nabili namin from, ayan, Dr. Scent. So, yun yung, at least somehow, merong nangyari sa lakad namin kahapon. Kasi, nagutom lang kami. Sa pagpunta namin doon, napagod at nagutom lang kami. So, itong Dr. Scent, naka-promotion siya. And, ang maganda sa kanya, wait, paano ko ba ipakita? Wait lang. Ayan siya. Alam nyo, ano to, matagal ko na talagang gusto tong Dr. Scent na to. So, ito yung pinaka-diffuser niya. This is the aroma oil. And, meron kasamang ano na ito. Yung, ganito yung may stick lang. Lalagyan mo siya ng stick. Tapos, ito parang design lang. Pwede mo siyang ilagay dyan. Together with the stick. Yan, para may konting design. And the good thing about this is, hindi siya manual. Dalawa kasi yung klase ng aroma diffuser ng Dr. Scent, isang manual, isang application. What's the difference? Yung manual, may lock kasi to eh. Pag binuksan mo, andun yung pindutan para iset mo kung how many minutes, magre-release ng oil, and how many hours yung runtime niya. Pero, as I've said, yung isang option is application. So, yung application, you can do it through your mobile. Pwede mo siyang iset up through your mobile using Dr. Scent application. So, ito yon. Itong kinuha namin is, ma-set up mo siya through mobile application ng Dr. Scent. And, ano pang meron? Binigyan nila kami ng 15% voucher for our next purchase. Siguro ng aroma oil. Ang kinuha naming aroma is Address. Ano yan? Yan yung amoy sa hotel ng The Address Hotel. Excited ako. Next time, ang sabi ko, pag naubos yan, kasi siguro good for more than a month yan. Lalo na sa shape, sa size ng studio namin, baka more than a month, siguro aabot siya ng 2 months. So, after 2 months, ang kukunin ko namang scent, which is may 15% discount kami or voucher that we can use. Yung kanilang scent na called Sense, para siyang amoy spa. So, yun yung plano kong kunin next time. Etong aroma scent na to, na kaamoy ng hotel, na The Address Hotel, asawa ko yung pumili niyan. Pero definitely mabango. I'm not saying hindi mabango, pero siya muna ang pinapili ko. And, ayun, naka-promo to. So, punta na lang kayo doon. Wait lang, lumalamig yung kape ko. So, matagal mo siyang magagamit. And definitely, ma-ROI namin yan. Bakit? Kasi knowing ourselves, mahilig talaga kaming lagay ng mga ganong klaseng scent sa bahay. We try our best na may mabango kaming bahay na uuwian. As much as possible, we'll make our home as comfortable as it can be. Kasi talagang umuuwi lang tayo ng bahay to rest and to eat. And then again, reset. By the next day, trabaho na naman. So, gusto mo lang ng comfortable home na mafe-feel mo talagang nare-relax ka. I don't know if it makes sense, pero yun na yun. So, fail tayo sa kortina. Titingin tayo sa IKEA. For sure, may makikita tayong kortina doon dahil meron naman talagang kortina doon. Hindi ko lang alam kung makikita ko yung sheer curtain na gusto ko. Ito kami ngayon dito sa IKEA. Kasi kailangan namin bumili ng mga cleaning items para sa banyo at sa kusina. Wala kami doon. And may 50% off on selected items ngayon sa IKEA. Shiba, same thing, sir. Only different, you can see this material. Okay, handles. I like the hand.
Nagpunta kami dito sa IKEA, dumaan kami sa Carrefour. Pero mukhang kukuha kami ng convection oven. As of now, ang hindi pa available. Kapag meron kaming nagugustuhan, laging hindi available. What we like about this is, kasi nga, pwede ka nang mag-bake, pwede ka nang mag-air fry, at may microwave na rin. Hi, so we ordered starters. What is this, by the way? This are chicken livers. With the, it's like a With the gravy bread, and yes. bread. Nagpunta kami ng Ace Hardware and yun, nakahanap kami ng convection oven which is meron ng microwave, griller, and air fryer all in one. So instead na bumili kami ng separate na microwave at ng separate na air fryer, mas okay na yon, and I think mas sulit. Naka-promo pa siya nung nabili namin. And ngayon, nagutom kami, so we ended up here sa Nando's. Ang sarap ng chicken liver dito sa Nando's, yung appetizer nila. Ang sarap, ano siya, parang similar siya dun sa luto natin na ano yun? Yung Pinoy liver steak, parang gano'n. Maasim-asim, parang may lemon. Na-miss ko yung lasa ng ng chicken liver. Ang sarap. Nakaka-happy. Good morning. So, kukunin natin yung in-order ng asawa ko na storage rack. Sa natin in-order? Sa mo binili in love? Pan Emirates? Pan Homes pala. Kasi plano namin yung ilagay sa may washroom. Kasi kailangan namin ng lagayan ng mga stocks for washroom. Mga cleaning material, yung mga shampoo, conditioner na minsan may extra tayo. And then, kailangan din namin ng small rack, siguro mga 3 layer, para dun sa kitchen. Kasi wala akong mapaglagyan ng mga onion, garlic, yung mga ganun ba. Pati yung rice dispenser namin, wala akong mapaglagyan. So, we need to look for that kind of storage as well. So, siguro, dadaan ulit kami ng IKEA. Kasi IKEA ang pinaka source of dito eh. Yeah, she'll pay everything. Everything. Furniture na affordable naman kahit papano. Pay everything. Affordable. Kasi may mga furniture store na talagang mahal. So, dun lang tayo sa medyo kaya lang natin, diba? So, yun, titingin tayo nun. And, another thing, side table. Kailangan ko ng side table. Yung husband ko, meron siyang Husband not paying anything. side table. Zero dirham. Side table sa kama, tapos ako wala. So, nagsa-struggle ako dun sa aking phones, charger, and all that. So, kailangan natin yun. Sana merong good sale. May 50% pa sanang discount sa Carrefour. Husband pay. Sa Carrefour, sa IKEA. Ang gulo-gulo ng asawa ko sa IKEA. So, para makatipid naman tayo, diba? Update, wala pa rin tayong dining table. Hopefully, makahanap tayo ng mura. And sa ngayon, nagtitingin-tingin ako sa marketplace kung merong nagtitinda ng mga second-hand na dining table. We don't mind na gumamit ng second-hand when it comes to dining table. That's fine. So, yun lang. Kasama kayo sa amin sa pagkuha ng items na kulang pa sa bahay. Nothing. Then he told me that this is what he told me. Maganda talaga pumunta dito ng maaga para konti lang ang tao. Ito yung side table na ginagamit namin ngayon. So, kuha ako ng isa. Medyo nagustuhan ko to. $595, $600, including na yung chair. Pero wala yung cushion. Separate yung cushion. So, I'm thinking
kung kukunin namin. Although, I prefer yung round table. Pero at some point, gusto ko siya. High table siya. Okay. I think we're gonna get this one. So, syempre, nag-washroom break ang asawa. As always. Pero ayan. While waiting, mababa tayo dyan later. Washroom break as always. So now, we have to figure it out where to keep it there. Alam niyo, medyo nahihiya pa rin ako mag-video. Pero, anyway, we got what we need. Side table para sa bed. Yung parang lagayan lang. Storage rack for the kitchen. Yung mga ano lang, lagayan ng mga onion, garlic, gano'n. And then, nakabili na rin kami binili na namin yung table. Yung bar table. Medyo mataas. The reason why yun na ang kinuha namin dahil sabi ng husband ko, hindi maaabot ni Max. Kumain muna kami sandali kasi wala pa kaming breakfast. So after this, kunin namin yung storage rack na nabili ng asawa ko sa Pan Homes. Another thing, nakalimutan niya yung resibo. So let's see. kung ibibigay sa amin by his mobile number. Ang galing-galing, di ba? Nakalimutan ang resibo. Kaya pag kayo nag-asawa, habaan nyo ang pasensya ninyo. So, we got what we need. Balik na kami sa parking. Uwi na kami. Ay, napakainit na. Dahil summer na talaga. Ay, dito sa parking. Bahay na kami. Parang pagod na pagod. Nakaidlip ako sa loob ng sasakyan on the way. Taxi! Where's Max? Max? Taxi! Baby, baby, I'm baby, baby, baby. Pahinga lang kami sandali. And then, i-assemble na namin siya. So, yun na, assemble yun ng asawa ko kasi medyo malaki yun. Ako, ito na. Ako nang bahalang mag-assemble. Carry ko na yan. So, pahinga muna. Actually, may tupiin pa nga ako. Hindi ko pa nagagawa. Yung dining table na bar table, sa next week pa darating. So, yun na lang siguro yung ating, doon ko na lang siguro i-end yung vlog natin once na ma-receive ko na namin yung aming dining table. For now, pahinga muna. Tapos, i-assemble namin tong mga napamili namin sa IKEA. So yes, nandito na yung... Ano bang ginagawa ng pusa ko? Nandito na yung table namin, na-receive na namin. And ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya ngayon. So, ayan na. Ito na yung table natin. Ito na yung table namin. Ito yung nabili namin sa IKEA na 595, including na yung chair na bar table. Hindi siya yung normal height ng table na, as you can see, hindi siya kapantay nitong, ano ang tawag dyan, yung couch. So, medyo mataas siya sa normal. And, ayan na ang ating dining table. Okay, so quick story about sa table. Bakit bar table? Kasi, sabi ng asawa ko, hindi daw maaabot ni Max. Kaya lang, nakalimutan namin, si Max is a full-grown cat na at his age. So,
caring na niyang magtatatalon, maglulundag sa kung saan-saan. So, abot na abot niya to. Max, nilalaro niya yung plastic. Pasensya na kung maingay yung background. Hininaan ko nga itong pinapanood kong vlog ni Marvin, pero maingay naman si Max. Anyway, so yun nga, yun yung idea. Pero, turn out, naaabot pa rin ang pusa namin. But, somehow, bumagay siya sa bahay. Kasi ang plano ko talaga, initial plan ko talaga is round table. Kasi gusto ko ng mga round shape, parang ayoko ng may edge. So, ang tagal naming naghanap, lalo na ako, ang dami kong hinanap kahit sa marketplace. Kasi sabi ko, okay lang kahit mag second hand kasi ang dami nagtitinda ng magandang dining table na second hand. Yung iba nga marble pa, tapos parang nasa 500, ganon. So, ano na yun? Good deal na yun. But somehow, nung huling punta namin sa IKEA, nakita ko to. I feel like hindi ko siya lagi nakikita every time na pupunta kami doon. Kasi parang, o siguro nalalampasan lang siya ng mata ko. Pero nung nakita ko, na-appreciate ko. And sabi ko, sige, mukhang okay naman siya dito sa bahay. Kasi kung pinush ko yung round table, na ang kinukuha ko pang size is 120 cm na round table, wala nang space. Kasi kung round table na 20 cm, tapos may mga upuan pa, kukulangin na yung space. Pakita ko sa inyo kasi parang talagang lumiit. I mean, na-occupy niya. Of course, that's the main point nga. Kaya tayo naglagay ng dining table kasi may space dito to occupy. Pero hindi ko akalain na malaki. Hindi pala siya ganun kalaki. Wait, ipakita ko sa inyo para mas maintindihan ninyo. So, ayan. Ayan yung dining table. Madali naman siyang daanan. Wala kang matatamaan and all. Ayan, kumakain si Max ng kanyang dinner. So, may space naman, pero hindi ko lang akalain na ganito na lang yung space na matitira. So, kung kinuha ko pa yung round table na nasa 120 cm plus yung 4 na chair niya, talagang masasakop na niya tong area na to. And yung original plan nga is maglalagay ako ng salamin dito kasi may salamin ako doon ng IKEA. Malaking salamin. And sana may maglalagay pa sana tayo ng console table here. Pero since medyo lumiit na yung pwesto, so I don't think na pwede nating ilagay ang console table. Pero yung mirror, pwede pa rin namang mailagay. Maganda pa rin siyang tignan nung sinubukang naming buhatin, inilagay nung asawa ko. And maganda pa rin siyang tignan. So, ilalagay pa rin natin yung salamin dyan na bilog. So, kahit hindi natin na-achieve yung bilog na table, bawi na lang tayo sa ganito. Actually, ang una pa nga iniisip ko maglagay ako ng table runner. Kaya lang kung may palawit, naku, hihila-hilahin lang at lalaruin lang ni Max. So, much better kung placemat na lang. And gusto ko yung color green. Meron pa kasing mga plano. For example, nakikita niyo yung sa side ng TV. Plan pang maglagay ng halaman dyan. Either artificial nga or real plants. Yung standing na plants. Yung tall. Basta yon, just to cover yung internet box. Para hindi naman, para maganda pa rin naman. Ano rin naming palitan yung lamp. Right now, binuksan ko lahat ng ilaw para lang ma-appreciate ninyo yung kulay netong table and yung hitsura ng table. And ano pa ba? Ayan, nakikita nyo na yung ating living area. Hindi ko sure kung napakita ko sa inyo. Napakita ko ba sa inyo yung yung sinasabi ko sa inyong coffee table? Wait, pakita ko nga ulit. Ayan, this is the coffee table na gusto ko talaga. Nabubuksan yan both sides, dito at saka sa kabila. Walnut wood siya. And hindi to marble, pero mukhang marble. And saan ko siya nakita? First, nakita ko siya sa Pan Home. And 900 plus siya.
almost 1,000 kung, of course, kasama ang VAT and delivery charge. The funny part, and memorable sa amin tong coffee table na to. Why? Kasi, una sa lahat, gusto ko talaga siya. Ilang beses ko siyang banalik-balikan. Hindi siya sa pan. Sa home center. Sa home center ko siya nakita. So, ilang beses ko siyang binalik-balikan. Siguro parang unintentional na minamanifest ko siya. And I've been telling to myself and I've been praying na, sabi ko talaga kay God na kung para sa akin yan, bigay mo sa akin. Sabi ko sa kanyang ganon. If it's not too much to ask. By heart lang la parang ganon, na parang gusto ko talaga yon, parang help me find a way na makahanap ng kahit similar. So, many weeks, siguro almost 2-3 weeks. Kasi before pa maglipat, nakita ko na yan eh. So sabi ko, almost 3 weeks ako nagsusearch sa marketplace. And sabi ko, kahit similar lang, ang dami kong nakita. Tapos, merong medyo same, pero hindi pa rin. Kumbaga, yung heart ko, hindi siya yung gusto ko. Pero pwede na mga nag-inquire ako. And end up, hindi ko nakukuha kasi laging may ibang nakakakuha. So, sabi ko, siguro hindi talaga yung para sa amin. So, sabi ko, sige, leave it na lang, parang, kasi maglilipat na eh. Sabi ko, let it be, maglipat na, para kung andun na, nakalipat na, saka na lang ulit ako hahanap. And so, after naming maglipat, a few days, nag-search ulit ako, and nakita ko siya sa marketplace. Someone was selling this coffee table. And to my surprise, nung sinabi niya sa akin na, nung pinick up namin, sabi niya, actually, 2 months na raw niyang binibenta yan, hindi niya raw mabenta-benta. And mga 3 weeks na ako naghahanap, never ko siyang nakita. So parang, in 2 months, hindi ko siya nakita, tapos in 2 months, hindi niya mabenta-benta. And then, nakita ko siya nung nakalipat na kami. God is really good, di ba? Parang amazing. Parang, alam niyo, pasensya na, simple lang to, pero yung aking heart is full of gratitude. Kasi, hindi ko talaga in-expect na makikita ko yung exact coffee table na gusto ko. Na I know, hindi ko siya bibilhin ng brand new kasi sobrang mahal. For a coffee table, hindi tayo gagastos ng 1,000. Divine? So, maghahanap tayo ng mura. IKEA nga lang tayo eh. So, nakita ko, ayun, and then nakita namin, kaya sabi ko, sige, ang nakakatuwa pa, yung location na nagbebenta is a few blocks away sa amin. Diba? Nakita ko nga siya. And, nung tinanong ko kung magkano, halos kalahati, hindi halos, kalahati niya binibenta. Bakit? Kasi 5 months pa lang nilang ginagamit yung table, yung coffee table. Wala pang 1 taon. Naisipan lang nung asawa niya na magpalit ng kanilang interior. And hindi na nagmamatch yung table dun sa gusto niyang style nung interior nila sa bahay. And for 2 months, walang bumibili. And sabi pa nga nila, parang binabaan nila ng binabaan yung presyo hanggang sa nakarating sila ng 500. And to be honest, yes, baka sabihin ng iba, masyadong mahal ang 500 for a coffee table. Knowing the fact kung magkano yung original price niya, so okay na yon. Kasi kung may delivery charge pa, probably normally delivery charge is 100 dirham, so 1,100. Ang total, pag binili namin ng brand new. And 35 kg siya. Hindi siya mumurahin, hindi siya magaan na material. Meaning to say, kung gusto ko siyang magamit ng matagalan, kasi solid wood siya. Yun pala yun yung right term. Solid wood siya. So, for 500 na walnut solid wood, jackpot ka na doon. Diba? Tapos, nagulat kami ng asawa ko kasi kaming dalawa lang yung nag-pick up nung table dahil nga few blocks away dito. Pero nagdala kami ng sasakyan, of course.
Nung sinabi ng may-ari, wala kayong kasama kasi 35 kg yan. Diyos ko po, talagang ganda bali-bali ang likod namin ng asawa ko. Okay lang. Bitbitin na natin. Imagine, walang trolley, walang anything. Pagbaba namin ng building, tinulungan kami ng security na mailagay sa sasakyan. Nung nasa sasakyan, nakasakay ako sa likod. Hawak-hawak ko siya kasi baka gumulong. But yeah, it's a memorable moment for us ng asawa ko. So tong table na to, yes, maybe for some, pricey siya for a coffee table. Pero the fact na alam namin kung ano yung original price niya and the fact that this is a solid wood and 35 kg is not a joke for a coffee table, okay na yung presyong yon. Good deal na yon. Kaya talagang sabi ko, I don't care, I'm gonna get it. Kasi gusto ko talaga siya. Parang minanifest ko siya. And siguro in the future, masasend ko pa to sa Pilipinas. Hindi ko lang alam magkano ang aabutin ko nito sa customs. Or, yeah, yung sa charge ng pagpapadala nito sa Pinas. Kasi ang bigat. Ito pa lang, sobrang bigat na. But, yeah, that's the story of this coffee table na talagang inintay-intay ko. Tinignan-tignan ko. May picture pa ako nung kasi pinicturean ko siya dun sa home center. So, tinitignan ko talaga siya. Parang sabi ko, gusto ko ng similar na ganyang kulay. Without knowing na pure walnut wood pala siya. Gusto ko lang yung ganyang kulay. Diba? Amazing. So, yun lang. Nakaka-happy. And one more thing. Etong table, etong sofa. Ayan, eksena pa si Max. Yung cushion na yan, hindi yan yung original na gusto ko. Ang gusto ko talaga is earth tone color nga. Gusto ko ng olive green, brown, or tatlong kulay yung gusto ko. Olive green, brown, and off-white. Kung hindi ko ma-achieve, off-white and orange, parang ganon. Anyway, ang story naman itong sofa na to, hindi rin siya brand new. Matagal na kami naghahanap ng sofa bed, dun pa lang sa dati naming bahay. Kasi sabi ko, para pag nagkaroon tayo ng bisita, para meron silang matutulugan, or pag may bisita tayo. So, matagal na ako naghahanap ng sofa bed. But every time na mag-check kami sa IKEA, sobrang mahal ng mga sofa bed. Yung ganitong 3-seater, aabot na ng 1.5. Starting price lang yun, ha? Tapos, hindi pa yun yung talagang sofa bed na gusto mo. Yung talagang mapupull out lahat. Minsan, isang side lang. So, many months. Months yun. Ilang beses na ako nagtitingin. Pati sa marketplace, laging nasa ganun din. Nasa 1,000 plus or 800, 900 yung mga sofa bed. And then, ayun din. So, sabi ko, sige, leave it that way. Parang okay lang kahit wala pa tayong sofa sa bahay. Kasi plano na namin iwan yung 2-seater sofa namin doon sa dati naming bahay. So, sabi ko, okay lang kahit wala pa tayong sofa, may bed naman tayo. Doon na lang tayo. Pag matutulog, doon na, diba? Tapos, pag manonood ng TV, pwede pa naman magtiyaga sa sahig. Alam mo yun yung ganon, yung pag kasi marami ng gasto sa paglilipat eh. So, okay na kami mag-settle sa kahit wala pa. Kasi we're not in a rush to do or to get those things. Tapos, a few days before kami maglipat, again, nag-check ako sa marketplace, wala akong makitang I can consider na affordable. Kasi kung siguro kung nasa 500 siya, kagaya nga itong coffee table, binili namin na for 500. Kung 500, may magbebenta ng sofa bed. At maganda pa, sige, go kami. Wala akong makita ng time na yon. So, few days before kami maglipat, guess what? Nakita ko tong sofa bed na to. And not just that. Again, nasa same location lang namin. Few blocks away din lang sa amin. So, sabi ko, okay, madaling pick upin. Definitely hindi siya kasya sa sasakyan namin kaya tumawag kami ng movers.
Pero, hindi kami na-charge ng malaki kasi nga, malapit lang. And the best part, hindi lang siya affordable. Super affordable. Bakit? Kasi, 200 lang namin siyang nabili. Yes, 200 for a sofa bed na 3-seater. And hindi siya IKEA, by the way. Marina Homes yung brand. Yes, God is good again. Nakuha namin siya for 200. 200. Para lang ako anong tawag doon? Para lang ako nagpa-lash and nails. 200 for a sofa bed. Bakit nila binenta? It's a Spanish couple and they are planning na bumalik sa Spain. Pero not for good kasi yung ibang items nila like yung mga bed, yung bed nila, pinalagay nila sa storage. Pero sabi nila, etong sofa, gusto nilang ibenta kasi they're planning na pag bumalik, baka mas malaking flat yung kunin nila so they might need a bigger sofa. Kasi pang 3-seater nga lang to. 3-seater is good enough for a studio na medyo maluwag. Kung hindi man, 2-seater is the best option. Pero yes, yun yung reason kung bakit namin nakuha. And tinanong ko sila, why are they selling it for such, it's like a giveaway, parang ganon, for such a cheap amount. Sabi nga kasi nila, kasi in a rush, parang nung nakuha namin yung etong sofa bed, after 2 days, flight na nila. So, binibenta na lang nila kasi nga, they're in a rush. What I'm trying to say is that talagang mag-intay lang kayo kasi meron kang makikita na worth it at talagang gusto mo. Gusto ko yung color nito, gusto ko yung size, gusto ko yung yung pag nagiging bed siya. Kasi hindi lahat ganito na sofa bed. Yung ibang bed, isang side lang. Hindi yung buong upuan ay na-convert into a bed. Mukha lang although yes, maraming ginastos, pero mukha lang malaki. Pero honestly, marami kaming natipid. Actually, kahit yung TV stand namin, tong TV rack, IKEA yan. Although brand new. Pero nung nakuha namin yan, discounted pa rin yan. Bakit? Kasi meron akong ka-work na yung asawa niya nag-work sa IKEA. And I didn't know na nag-work yung asawa niya doon. Nakita niya lang ako na nagbabrowse. And sinuggest niya na kung gusto mo kami na o-order para sa'yo, para maka-discount ka na sa mismong item, malibre pa ang delivery charge. Diba? Paano kang hindi magiging grateful with all those things na lahat ng help na kailangan mo and lahat ng gusto mo nabibigay ng very easy, 'di ba? Yung hindi ka dahil lang nag-intay ka, dahil lang may pasensya ka, dahil lang alam mo yon, siguro importante talaga na you're always thankful sa buhay. And ayun, ayoko maging madrama pero really everything here, yung tong table, hindi na namin hindi ko na sinabing binili ko yan. Kasi kung sasabihin ko, again, mag-offer na naman sila. And I really don't want to take advantage of that. Nakita niya lang ako na nagbabrowse and sinuggest niya. So, inaccept ko yung offer and I'm very thankful for that. Pero, hindi tayo to the point na aabuso tayo. Kasi, good pa rin yung presyo nito compare sa bibili ka sa mga... Like for example, nagpunta kami ng Dragon Mart, nasa 1,000 yung mga tables. So, okay pa rin to. May kasama ng chair. So, hindi ko na sinabi sa kanya yan. Siguro pag sasabihin ko sa kanya, sasabihin niya sa akin, bakit hindi mo sinabi, di sana ako na yung umorder. But no, hindi natin gagawin yun. Di ba? So, yun lang. Hindi ko na ipakita yung other side, like yung kama. Hindi talaga ako mahilig magpakita ng bed. For me, bed is my sanctuary. Very private yung part na yan ng bahay as much as possible. Kung nahahagip ng camera, that's okay. Pero to intentionally show it, no, I'm not willing to do that. So, hindi ko na ipakita yan. But, yes. Dito ko na i-end
ang ating journey sa paglilipat. I hope nag-enjoy kayo, and if you enjoyed this video, please don't forget to like and subscribe. I hope to see you on my next one. Elastic goes, they expand and